Ako, napapula ata. Hello, what's up mga kumari kong tigang? O kumusta na po kayo? O usapang kontramalas naman po tayo ngayon ha mga kumari kong tigang. Kasi alam nyo po ba ha mga kumari kong tigang na araw-araw po, oras-oras o minu-minuto tayo po ha mga may nakakasagap ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na yan na maaari nga po makaapekto sa buhay natin. Sa pang-araw-araw na buhay natin ha mga kumari kong tigang. Kaya tayo po ha mga kumari kong tigang ay dapat lagi pong handa at lagi po tayong mangongontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. At yun na nga po ha mga kumari kong tigang, for today's video pag-uusapan natin ang 8 paraan kung paano natin maiiwasan ang mga sinasabing mga kamalasan na yan o mga negatibong enerhiya na maaaring sumalakay sa atin. At bago po ito ha mga kumari kong tigang, kaya kung gusto pong malaman kung ano-ano po ang mga pamamaraan na ito para tayo po ha mga meme makaiwas sa mga sinasabing mga misfortune sa buhay na yan, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya go mga kumari kong tigang. Naku, napapula talaga ata okay lang ba mga kumari kong tigang? Seryoso. So ayun na nga po ha mga kumari kong tigang, isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. At ngayon nga po, ito po, for today's video, pag-uusapan natin ang 8 paraan po ha mga meme kung paano tayo makakaiwas sa mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaari pong sumalakay sa atin sa pang-araw-araw natin na buhay. Diyan, sa bahay po natin ha mga kumari kong tigang, baka kayo po pinapasok na dyan ng mga negatibong enerhiya na yun na nga, nagpapabigat ng buhay po ninyo. Dapat po alam nyo po ito ha mga kumari kong tigang. Ano-ano ba yung mga pamamaraan na yan? Nako, meron po tayong list na hinanda po dito ha mga kumari kong tigang, at ito po yung mga bago. Yan, ano-ano to? Number 1 po ha mga kumari kong tigang. At ang una po sa ating list ay yung pinakamalakas na paraan para tayo po ha mga kumari kong tigang ay makakontra sa mga sinasabing mga negativities na yan. Yung paraan po ng paggamit po ng asin o ang ating salt ritual cleansing. Salt ritual cleansing. Salt cleansing ritual. Ano ba yan? Seryoso, hindi talaga masulo yan salt cleansing ritual na yan na mga kumari kong tigang. Yun na nga, number 1 po sa list natin ha mga meme, ang ating salt cleansing ritual. Kasi alam nyo po ba ha mga kumari kong tigang, ang salt cleansing ritual o ang paggamit po ng asin ay isa po sa pinakasimple at pinakapayak pong paraan para tayo po ay makakontra sa masasabing mga negativities na yan. Naniniwala ba kayo dyan ha mga kumari kong tigang? Naku, maniwala kayo kasi totoo po yan. Hindi kayo naniniwala, maniwala kayo. Kasi alam niyo po ba na talagang totoong-totoo po yan. Kapag tayo po ay marunong gumamit ng asin, talagang tayo po ay maaring makakontra sa mga sinasabing mga negativities na yan. Ano ibig sabihin ng marunong tayong gumamit ng asin? Kasi baka nga kayo po ha mga kumari kong tigang ay mali po ang paggamit ng asin sa inyo pong mga tahanan. Naku, negative po yan ha mga kumari kong tigang. Halimbawa, negative po na ang paggamit po ng asin kung kayo po ay lagi na lamang nauubusan ito sa bahay po ninyo. Kung dawa kayo po ay laging walang asin sa bahay nyo, naku, malas yan. Isa pa po ha mga kumari kong tigang, kapag kayo po ay lagi na lamang natutunawan ng asin sa asinan po ninyo, nako, negative din po yan. At ang sa pa po ha mga kumari kong tigang ay kapag halimbawa winawan ninyo po na kayo po lagi na lamang naghahagis ng asin sa loob po ng inyong pong mga tahanan, negative din po yan. Pero alam nyo po ba ha mga kumari kong tigang, sa paggamit po ng asin meron din po limitasyon yan. Talaga ba? Opo, may limitasyon po paggamit ng asin ha mga kumari kong tigang. Hindi yan basta-basta ginagamit ha sa bahay po ninyo. Baka kayo po nasosobrahan na ng paggamit ng asin. Hindi po pwedeng kayo po maglalagay po ng asin sa 4 na sulok po ng inyong pong mga tahanan. Doon sa 4 corners po ng bahay po ninyo, huwag nyo pong pupugiin yan ng asin. Dapat po ha mga meme, isang asin lang po ang ilalagay natin. Isang bowl lang po ng asin sa isang parte po ng bahay natin. Hindi yung buong corner po ng bahay nyo, inilagyan nyo na. Nako, mas mainam po na ilalagay po ng asin natin ha mga kumari kong tigang sa may front door. Ano ba yan? Front door o sarapan po ng pintuan. Yan po ang pinaka-the best po na placement po ng asin ha mga kumari kong tigang. O sa mga center table po ninyo. Doon sa lagi maraming tao. Yan sa living room, ganyan sa salas nyo, doon kayo mamumugigi lagi. Kasi yung mga sinasabing mga negative energy na pumapasok sa loob ng bahay natin, hinihigop ng asin. Hinihigop nila yan. Talaga ba? Opo ha mga kumari kong tigang, ang isa pa pong napakainam na placement po ng asin sa loob po ng ating silid-tulugan. Kasi pagka tayo po natutulog, yan po yung pinaka the best time, yung parang pinaka vulnerable tayo. Vulnerable? It's very vulnerable.
Yung parang expose na expose tayo. Kung bakit tayo napaka-vulnerable na tamaan ng mga sinasabing mga negativities na yan. Yung mga sinasabing mga sumpa, humhum, maldisyon. Diyan yan ipinadadala kapag tayo po ay namamahinga, pag tayo po ay natutulog. Kapag kayo po ha mga meme tulog, nako, mababang energy nyo dyan. So, pwede kayong salakayin ng mga negatibong enerhiya. Kaya dapat po, meron po kayong mga asin sa tabi nyo o sa ilalim ng higaan nyo. Ganun pala. Opo ha mga kumarin. Katulad po nito. Ito po, ang isa sa pinaka-the best na asin na magagamit po natin ito. Talagang napaka-powerful po nito ha mga kumari kong tigang. Kung makakatikha po kayo nito, ang ating Himalayan salt. Himalayan salt, naku, para napakarami naman. Opo, ito po yung Kirkland Ground Himalayan Salt. Pink salt. Actually, pink salt siya eh. Pink ba siya? Pink nga, Kasi yung ating ordinary pong salt, ito, may baon din po kasi ko. Kasi ako nga po yung gagawa sana ng ritual na ginagamitan po ng asin. Pero unahin ko na lang po muna itong mga guide na to ha, yung ating 8 paraan ng pangontra. Ito po naman yung ating puting asin, yung ating rock salt. Rock salt? Opo, ito po yung nabibili sa palengke, yung tigbe 20 pesos. 10 piso lang, karami-rami na ha mga kumari kong tigang. Kaya kayo po huwag nyo wawaniin na kayo po yung mauubusan ng asin sa bahay po ninyo kasi malas yan. Kayo po ay mag-refill po ng asin tuwing araw ng Biyernes. Yan po ang pinakamainam na araw sa pag-refill po ng asin. Dapat po ay talagang ugaliin nyo na kayo po yung laging may asin. Huwag kayo mawawalan ng asin. Itambak nyo na dyan sa bahay nyo yung asin ha mga kumari kong tigang. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat po ay may limitation din po ang paggamit natin ng asin. Siyempre kahit sa pagkain ha mga kumari kong tigang, pag sobrang arte yung kinakain nyo, sobrang salty, kayo magkakasak sa kidney. Lahat ng sobra kasi may sobra. Lahat ng sobra po ha mga kumari kong tigang, negative yan. Kaya kumbaga control din natin ha mga kumari kong tigang ang paggamit din ng ating asin. So ito po ha mga kumari kong tigang ang ating number 1, ang paggamit ng asin. Ang pangalawa po ha mga kumari kong tigang, halimbawa kayo naman po ay may mga basag o sirang mga salamin dyan sa bahay po ninyo. Alam nyo po ba ha mga kumari kong tigang, na yan palang isang napakalakas na makahikayat ng mga negativities at kamalasan sa bahay. Kapag kayo po yung mga itinatago pa dyan ng mga basag-basag na salamin, nako, itapon nyo na po yan ha mga kumari kong tigang. Pero wag nyo pong basta-basta itatapon yan sa basurahan. Bawa nabasag, nag-crack na ganyan yung salamin, tinapon yung bigla sa basurahan, nako, negative po yan. Ang gawin nyo po ganito po, balutin nyo po yun sa isang tela o kahit basahan, tapos yan po idurugin po ninyo, tapos yan po ay ibalot nyo po sa plastic o sa dyaryo, sa papel, tapos yan po ilubog nyo sa lupa. Ganun po ang tamang pagdidispose po ng mga basag na salamin. Hindi po tinatapon basta-basta kung saan-saan sa mga basurahan, ganyan. Baka kayo mamaya mabote pa, makatusok pa yung panyo, edi kayo natetano pa. Opo ha mga meme, totoong-totoo po yan. Kaya ganyan po dapat ang gawin po ninyo para makonta natin yung mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaari nga pong pumasok sa atin. Ganun pala. Opo ha mga meme. At ang pangatlo naman po ay ang pagpapausok naman po ng insenso. Alam niyo po ba ang pinaka-basic po na pagtanggal po ng mga negative energy sa bahay natin? Magpausok po kayo. Magpausok kayo ng kahit ano, kahit kahoy, kandila, o bao, ganyan, o yung mga sinasabi ng insenso, yan, pausukan po ninyo ang bahay po ninyo. Kasi alam niyo po ba ha, mga kumari kong tigang, na ang bahay po na hindi na uusukan o hindi na aapoyan, bawa kayo po hindi na nakatira dyan, wala na nakakatira sa bahay, tapos hindi na nagluluto dyan yung mga nakatira, tapos hindi man lamang nauusukan ng bahay, alam niyo po ba, yan po ang pinapasok ng mga negatibong mga enerhiya at yung mga masamang espiritu, mga kaluluwang ligaw. Talaga ba? Parang nakakatakot. Opo ha mga kumari kong tigang, totoong-totoo po yan. Kaya napaka-inam po, napaka-powerful na paraan ng pagtatanggal po ng mga sinasabing mga negativities na yun sa bahay natin. Tayo po yung magpausok dyan. Magpausok po kayo. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang mga sangkap ng mga pangontra natin na ginagamit ha mga kumari kong tigang. Kaya kayo po yung magpausok o mag-smudging ritual po kayo sa bahay po ninyo para makontra natin yung mga sinasabing mga negativities na yan na maaaring namumugigi na dyan sa loob ng bahay ninyo. Yan, pwede po kayo magpausok ng kahit ano pong mga sangkap na pangontra natin, yung mga ginagamit natin na pangontra. Halimbawa yung mga dahon ng as-is, dahon ng langka, dahon ng atis, yan yung mga dahon ng oregano, dahon ng tanglad, yan yung mga ito nga yung ating insenso. Magpausok kayo niyan. Opo ha mga kumari kong tigang, gawin nyo po yan. Magpausok kayo sa bahay po niyo. Pero nyo rilagyan yan ng mga asin ha mga kumari kong tigang. Naku po. Opo, yung asin po mismo, pwede nyo pong isama yan sa pagpausok natin. Saan ba? Sa mga nagpausok tayo ng oregano, yan, tanglad, yung mga dahon ng as-is, dahon ng atis, dahon ng langka. Yan, tapos lagyan nyo ng konting insenso, tapos konting asin. Tapos yan po ilibot sa buong bahay po ninyo para lumabas yung mga negative energies na naandyan sa loob. Ganun pala. Opo ha mga kumari kong tigang.
Tigang, tugang na eh. At ang pang-apat po ha mga kumari kong tigang, pwede natin makontra yung mga sinasabing mga kamalasan na yan o mga negatibong enerhiya na maaari nga pong lumulukob sa atin sa pamamagitan po ng paggamit po ng mga iba't iba pong mga pangontra ng mga mutya o mga talisman o yung mga anting-anting baga. Yan, katulad po nung ating mga ipineplex dito ha mga meme na mga pangontra natin. Yan ba, pangontra sa inggit, pangontra sa mga malas, pangontra sa mga pagkalugi ng mga negosyo. Kasi araw-araw po yan ha mga meme, dumadating po yan sa atin yung mga sinasabing mga misfortune sa buhay na yan. Andyan lagi yan at inaabangan tayo para tayo sugurin, para tayo lukuban nila. Halimbawa yung pagkalugi ng negosyo, bigla-bigla na lang mamukat-mukat nyo, wala na kayong benta, na-bankrupt na pala yung negosyo nyo, mamaya-maya wala na kayong trabaho, natanggal na kayo, o mamaya-maya pinag-uusapan na para kayo ng mga marites dyan, chinichismis na kayo, nasisira na ang buhay ninyo, maghihiwalay na kayo asawa nyo kasi chinichismis kayo na may kabit kayo. Joseph. O ganun po yun ha mga kumari kong tigang, kaya dapat po lagi po tayong handa na makakontra sa kanila. So gawin nyo po yan ha mga meme. Pwede kaming gumamit ng iba't iba natin mga pangontra, mga mutya, mga pampaswerte, proteksyon at yung mga anting-anting at talisman. So yun po ang ating pang-apat ha mga kumari kong tigang. At ang pang-limang pong paraan ng pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan, alam nyo po ba na sa pamamagitan po ng paggamit po ng mga crystals at mga bato, ay nako, makukontra natin sila. Mga crystal at bato? Opo, yung mga mutya natin. Tapos yung mga crystals po. Daw ay mga emerald, ruby, diamonds. Diamonds? Wow, yama. Talaga may diamonds. Opo ha mga meme, yung sinasabi nga po mga pangontra sa mga sinasabing negativities na yan. Yan, katulad po ng mga gold. Yung mga gold po na sinusot po ninyo, pangontra po yan. Pangontra yan sa mga kulam, barang, humhum, yung mga gaway, paktol, yan mga ganyan. Makukontra natin sila sa pamagitan po ng mga ating mga ginagamit na mga charms, yung mga semi-precious stones natin, katulad yung mga black obsidian, yung mga turquoise, ganyan, yung mga iba't ibang mga bato, yung mga ano pa ba, emerald, jade, ganyan. Basta kahit anong mga crystals po na pwede nyong gamitin, isuot nyo po yan, katulad po ito, yung mga ganyang crystals. Tapos yung pong ating mga mutya na ginagamit po, yung mga pineflex po natin, katulad po ng mga mutya, ng mga nagiging bato. Yan ba, yung mutya ng buto ng langka na naging bato, yung mutya ng linta, yung linta po na naging bato. Yan, mutya po ng sampalok, mutya ng bigas. Yan po kasi yung mga sinasabing mga mutya po na nagiging bato. Kaya napakainam po niyan na gamitin ng mga pangontra. At the same time, yan po yung nakakahalina din po ng mga sinasabing mga positive energy naman na nagbibigay sa atin ng kaswertihan. Ganun pala yun. Opo ha mga kumari kong tigang, kaya nga tayo po lagi dito from time to time nagpe-flex po tayo ng mga iba't ibang mga klase po ng mutya. Basta't yung mga legit lang po talaga ha, mga memeng mutya ang kukunin po ninyo. Baka naman yung mga falsifikadong mutya ang kukunin po ninyo. Walang effect yan. Kasi para tayo po ha mga memeng makainganyo ng mga positive energy, imbis na tayo po sulukubin o yung salakayin ng mga sinasabing mga negative energies. So yun po ha mga meme, gumamit kayo ng mga crystals at mga bato. At ang pang-anim naman po ay ang paggawa po ng mga indulhensya sa buhay po ninyo. Yung mga sinasabing mga mabubuting gawa. Yan, makukontra natin yung mga sinasabing mga kamalasan kapag tayo po'y gumagawa ng kabutihan sa kapwa natin. Katulad po ng mga karma, sumpa. Alam niyo po ba na yan po ang pinaka-the best na paraan para yung mga karma na ibinigay sa inyo, yung mga sumpa na binitawan sa inyo, malusaw, makontra natin. Bawa kayo may mga napakatagal ng mga sumpa o yung mga pinagagawang kasamaan ng araw o yung mga sinasabing mga generation karma na natawag. Naku, alam niyo po ba, masamang masama yan at malas na malas yan. Hindi kayo titigilan yan ha mga kumari kong tigang kapag kayo po merong daladalang ganyan, yung kayo nalulukuban ng mga karmang ganyan ba, yung family karma, generation karma, di nawawala yan basta-basta ha mga kumari kong tigang. Parang kumbaga daladalan nyo hanggang kayo tumanda, hanggang sa susunod na generation po ninyo, daladalan nyo yung sumpang yun. Talaga ba? Opo ha mga kumari kong tigang. At yan po'y mawawala at malulusaw yan, yung mga sinasabing kamalasan na yan kapag kayo po'y gumagawa po ng mga indulhensya sa inyo pong kapwa. At di ba sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-the-best po na paggawa po ng indulhensya yung pong tuwing kaarawan po ninyo, kayo po ay magbigay po ng indulhensya sa ibang tao, katulad po ng kasindami po ng mga edad po ninyo. Paano? Ganito po, halimbawa kayo po ay mga 50 years old na. Every birthday nyo po, kayo po yung gagawa ng 50 times na indulhensya sa ibang tao. Doon sa mga talagang nangangailangan, doon sa mga pulubi, ganyan, sa mga yung kawang gawa, ganyan. Magbigay kayo, halimbawa sa mga nanghihingi dyan, o mga may sakit-sakit, magbigay kayo, mag-offer kayo ng tulong. At alam nyo, yan ang pinaka-the best na indulhensya na magagawa po ninyo. Hindi yung pagbibigay sa mga simbahan, sa mga pare. Huwag nyo bigyan yung mga pare. Bayaman na yung mga yan.
ang bigyan nyo yung mga talagang nangailangan, yung mga may sakit, yung mga namumulubi na, yung walang makain, walang malamon-lamon. Yan ang bigyan nyo. At alam nyo, nako, 10 points kayo sa langit kapag ginawa nyo yan. Ganun pala. Opo, mga kumare kong tigang, gawin nyo yan. Ang indulhensya o ang paggawa ng kabutihan. Isa po yan mga meme na nakakontra sa masasabing mga kamalasan. At ang pampito naman po mga kumare kong tigang ay yung lagi kong sinasabi sa inyo na dapat po hindi nyo kinakalimutan ginagawa yung pong paglilinis ng inyo pong mga tahanan at ng inyo pong mga sarili. Yan, yung cleansing ritual nga na ginagawa natin mga kumare kong tigang, katulad nga yung paglilinis ng bahay. Kayo naman po, nako, baka naman kayo gawa ng mga papaswete, hindi kayo naglilinis ng bahay po ninyo. Wala din kwenta yan. Kasi andyan pa rin po yan mga meme, yung mga sinasabing mga negative energies na maaari nga pong nakalunot na dyan, nakadikit na dyan at nakatiwangwang na dyan sa bahay po ninyo. Nakadabes na gawin po ninyo, maglinis kayo ng bahay po ninyo. Pinakadabes sa lahat, alam nyo, magbuhos kayo ng tubig. Buhusan nyo ng tubig ang bahay nyo. Mas mainam, paliguan nyo, baldiyuhan nyo. Paano dinabasa yung mga appliances? Huwag naman yung mga appliances. Yung mga sahig, mga muebles nyo, punasan nyo, basain nyo. Ang gawin nyo po, kayo po kumuha po ng isang timba, tapos pigaan nyo po ng isang kalamanse o lemon. Yan, kumuha kayo ng kalamanse o lemon, tapos pigaan nyo yan. Isang piraso lang po mga kumare kong tigang, tapos budburan nyo ng konti yan ng asin. Konti kasi lang po, tapos kayo po'y manalangin ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasampalataya. Talaga ba? Opo, gawin nyo po yan kasi yan po ang isang napakainam na paraan para mas sinasabing mga kamalasan na yan na nasa loob po ng bahay natin, mawalang tuluyan. Yun naman pong cleansing ritual naman ginagawa natin sa ating sarili, yung pong pagki-cleanse natin sa loob. Halimbawa, kayo po kumuha po ng isang basong tubig, tapos lagyan nyo po ng konting asin yan. Ganun din po gagawin po ninyo, manalangin kayo, tapos magpetisyon kayo. Sibigay nyo po yung mga intention po ninyo dyan sa asin, tapos yan po inumin po ninyo. Pagkatapos yung mainom yan, kayo po maligo din po ng tubig na may asin. Kumuha kayo ng isang timba, tapos kumuha kayo ng isang dakot na asin, tapos magdasal din po kayo. Tapos yun po ang ipapaligo nyo sa katawan po ninyo. Para sinasabing mga kasalanan ng lupa na laging lumalanad sa inyo, yung mga kamalas at negative energy, mawala. Kasi sabi ko nga sa inyo, miyat-miya merong lumalanad sa ating mga negative energies yung mga kamalasan. Halimbawa, lumabas lang kayo dyan. Halimbawa, kayo po may nakakita sa inyong ganyan, tapos kayo kinainggitan, tapos sasabihin, susumpa kayo, sabihin, kala mo napakaputi, hindi naman maganda, ganyan, patutuyo din yung balat mo, gaganunin ka. Diba parang ikinecurse kayo. Kapag minsan kayo po tinatamaan niya, tinatalabang kayo, kayo po parang naghihina, tapos nagkakasakit kayong bigla, tapos kayo mamalasin na kayo mga meme, yan. Parang kayo nauusog baga. Gano, tapos baka mamaya may nagagalit ka sa inyo, naiingit sa inyo sa mga paligid po ninyo. Yun na nga, kayo pinapadala na masamang panalangin o binubulungan kayo. Kaya kayo laging minamalas. Kaya lagi kayong walang pera. Yung lagi lang kayong nababaon sa utang. Wala kayong benta, wala kayong kita. Ganon, kasi ibig sabihin po, may naiingit sa inyo at merong sumusumpa sa inyo. Yun po, ibig sabihin po yun, negative energy. Kaya dapat po, lagi kayong nagke-cleansing ritual po sa sarili po niyo. Yan, gawin niyo po yan kahit once a week po mga kumare kong tigang, yung pag-cleansing ritual ng sarili natin, maligo kayo ng tubig na may asin tuwing araw ng Biyernes. Yan ang gawin po ninyo mga kumare kong tigang. So, ganun po. Napaka-powerful po niyan. At ang last po mga kumare kong tigang, syempre, yung ating pananampalataya at pananalangin sa ating Panginoon. Huwag yung kakalimutan yan. Baka naman kayo natutulog sa gabi, hindi na kayo nagdadasal man lamang. Nako, naman kayo, son of the cross naman po kayo bago kayo matulog. Manalangin kayo kahit isang ama namin, isang abagit ng Maria, sa sumasampalataya. Gawin niyo po yan bago kayo matulog sa gabi. Halimbawa, kayo may nararamdaman na mabigat sa buhay po ninyo. Humingi kayo ng gabay sa Kanya. Tapos para kayo i-bless. Di baga? Alam niyo po yung mga sinasabing mga kamalasan na ganyan, yung mga bigat ng buhay. Kapag ganyan po yung ating ibinulong sa Kanya, magdasal tayo, sabihin natin sa Kanya yung mga problema natin, yung mga bigat na nararamdaman natin. Alam niyo, mawawala yan. Kumbaga masosolve yan mga kumare kong tigang. Opo, totoo po yan mga kumare kong tigang. Hindi kayo naniniwala. Nako, maniwala kayo kasi walang makakatalo po mga meme sa ating pananampalataya. Yung taintin natin na pagdadalangin baga sa ating Panginoon, yan po ang makakatulong sa atin. Para masolve yung sinasabi mga problema yan, yung mga kamalasan na yan, mawawalang tuluyan. Ganun pala. Opo mga meme, kaya subukan nyo po yan.
Oh, di ba ga? Napakasimple lang. Oh. So, ganun po ha mga kumare kong tigang. At sabi nga po ha mga meme, ito na po mas nasabing mga paniniwalang ito, yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Siyempre, nasa atin pa rin naman po yan ha mga kumare kong tigang, kung paano natin kukontrahin ng mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaari nga pong nagpapabigat na ng ating mga pamumuhay. Pero kung tayo naman po ha mga meme maniniwala dito, wala naman pong masama at wala naman pong mawawala sa atin ha mga meme, kasi baka ito po makatulong sa atin para naman gumanda na po ang takbo ng ating mga pamumuhay. Hindi baga? Oo, di ba ga? Gusto nyo yun? Aba, ako'y gusto ko yun ha mga kumare kong tigang. Kaya subukan nyo po yan. O siya. At kung kayo po ay may katanungan pa tungkol po dito sa ating pinicture na topic na ito, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan sa ating comment box, at kapag kayo po nabasa natin, yan po'y sasagutin ko rin dito. At kung kayo po ha mga kumare kong tigang ay may mga suggestion pa ng mga topic na gusto nyo pag-usapan natin dito, i-suggest nyo lang po yan dyan ha mga kumare kong tigang, at kapag kaya po'y nabasa ko at napili natin, yan po'y gagawin din natin dito ng videos. O di ba ga? And with that mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel. I know you like it, and don't forget to brush your teeth. Bye mga kumare kong tigang.